Samantala, nakabisita na sa sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte ang ilang opisyal ng gobyerno bilang bahagi po ng investigasyon sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Balitang hatid ni Ian Cruz. Nagbahay-bahay ang mga taga-DSWD sa baluarte ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI para kunan ng impormasyon ang mahigit 3,000 residente ng Sitio Kapihan. Nasa 161 na social workers ang narito ngayon dahil nasa 1,000 mga bahay ang dapat puntahan ng DSWD para sa profiling nila ng Sitio Kapihan. Ang purpose din po nito ng profiling namin para po meron na kaming mga data patungkol sa Sitio Kapihan. Kung nangangailangan ng mga programs and services mula sa DSWD, meron na ho kaming ready data for reference. Nabutan din namin ang klase ng mga kinder at grade 1 pupils sa Cultural Center ng sitio. Ayon kay Rosnil Saga, isa sa mga guro sa Sitio Kapihan, patunay daw ito na hindi totoong hindi nakakapag-aral ang mga kabataan doon. Ilang minor de edad na tumakas mula sa sitio ang humarap sa Senado at idinetalye ang mga kalupitan umanong dinanas doon gaya ng pwersahang pagpapakasal at pagtatalik. Sa akin po, wala pong akong nakita, sir. Kung totoo yung mga allegations nila, ako mismo bababa kapag makita ko yun. Hiniling naman ng SBSI na sana pumunta ng Sitio Kapihan ang mga nag-iimbestigang senador. Sila na ang magbisita dito dahil sa kanila masama na kami. Bad image na. Ang gusto namin, bisitahin na lang yung Kapihan para ma-experience yung ano ang nasa amin. Inaasahang mag-ocular inspection sa Sabado ang Joint Committee ng Senado na nagsasagawa ng investigasyon sa SBSI. Dumating din sa Sitio Kapihan ng DNR Caraga. Nasa investigation phase na raw sila ng mga nilabag ng grupo sa kasunduan para ipagamit ang lupain ng Sitio Kapihan. Walang magagawang displacement or eviction brought about by this suspension order. No? Magsasagawa tayo ng in-depth investigation sa mga naturang violation. At depende yan kung ano magiging resulta ng aming investigation. Magsasabit kami ng recommendation kay Secretary. Wala naman sa kustodiya ng Senado kung saan nakadetain matapos ma-cite in contempt ang 4 na pinuno ng SBSI sa pangunguna ni J. Renz Kilario o Senyor Aguila. Pumunta sila sa tanggapan ng Department of Justice para yan sa clarificatory hearing sa reklamong trafficking, kidnapping, child abuse at iba pa. Kailangan muna nila i-clarify yung ibang issues. They have to get certain facts straight para maayos yung PI. Magsasuggest pa yung panel of prosecutors kung ano pa ang pwedeng ibigay na documents. Matapos ang wala pang isang oras, ineskorta na palabas ng DOJ ang mga opisyal ng SBSI para ibalik sa kustodiya ng Senado. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Bago ito, nagtungo rin sa DOJ ang mga dating miyembro ng SBSI na inirereklamo ngayon ang organisasyon. Nasa pangalaga naman sila ng Interagency Council Against Trafficking. Ayon sa DOJ, magsasagawa ulit ng clarificatory hearing sa October 12. Wala pang schedule ang mismong preliminary investigation para sa mga kasong posibleng kaharapin ng SBSI. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat ninyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din po sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.